Hello guys! So for today's video, we'll talk about my personal opinion about sa mga naglalabasan ngayon ng mga trending na bot and AI trading. So ngayon mga ma'am sir, napansin ko lang na napakaraming mga naglalabasan ng mga bot trading or AI trading on which is mag-i-invest ka sa pagtitrade ng certain amount of money at ang program o yung robot na ang magtitrade para sa inyo. So ngayon, magbibigay lang ako ng konting advice at personal opinion. So meaning, na-try nating mag-invest sa mga ganitong platform. So sa mga na-try ko mga ma'am sir, there are some na legit naman talaga katulad sa OKX. Ayan, meron na rin mga bot trading sa OKX. There are some platforms na nakitaan ko na may mga red flags. So number one na ma-advise ko sa inyo mga ma'am sir is maging mapanuri kayo. Suriin nyo na mabuti yung mga platform na naglalabasan na yan. Napakaraming mga nagtitrending ngayon ng mga bot trading or AI trading na yan. Pero nandun na tayo. Bago man yan o matagal na, kailangan pa rin nating suriin. Mag-research, diba? Suriin natin mabuti. Alalahanin natin sa mga napagdaanan na natin. No, huwag tayong basta-bastang magpapadala sa bugso ng ating mga damdamin. So, iwas-iwasan na natin yung masyadong magpadala sa hype. So, pangalawa mga ma'am sir na kailangan yung ma-check is yung legalities ng mga platform. Okay? Kung napapansin niyo na medyo mahina-hina yung license nito, maging dito sa Pinas or sa ibang bansa, wag mo nang subukan. Diba? Pero kung makulit ka, matigas ang ulo mo at gusto mong subukan, well, mag-invest ka lang na kaya mong mawala. Okay, ulitin ko, kung talagang matigas ang ulo mo at gusto mong itry yung mga ganitong platform naglalabasan ngayon, ng mga bot trading, AI trading, only invest the amount that you can afford to lose. Huwag ka nang mangutang kung ipanlalagay mo lang din dito. Huwag mo nang bawasan yung emergency funds ninyo, ng family ninyo, kung ipanglalagay mo lang dito. Dahil, katulad ng ibang platform, we don't know kung hanggang saan yung mga AI trading platforms na naglalabasan ngayon. And number 3, of course, i-check nyo yung CEO ng mga platform na yan. Ayan, natatandaan nyo ba ang MetaMask mga ma'am sir? So, kung i-check nyo yung CEO ng platform na yon, makikita nyo na obviously talaga fake yung CEO na nakalagay doon sa company profile nila. Number 3 yan mga ma'am sir, i-check ninyo, double check ninyo mabuti yung CEO kung nasa-search ba yan sa Google, kung may naglalabasan ng mga information about sa kanya, mga pictures niya, no? Kung saan siya nagtapos. Pero kapag sinearch nyo sa Google yan at wala kayo masyadong makitang information about her or about him, about dyan sa CEO ng platform na yan, kabahan ka na. Sinasabi ko na kaagad, kabahan ka na. And pang-apat mga ma'am sir, i-observe ninyo kung sa loob ng platform na yan ay mayroong Ponzi scheme na nangyayari. Yung merong level 1 hanggang level 10, umabot na ng level 15, ayan, no? Yung unang, for example, meron kang invite. Yung invite mo, meron pang na-invite ulit. At meron pang na-invite ulit, yung in-invite ng in-invite. Hanggang sa pinakadulo, tapos meron ka pa ring porsyento doon. So, pasok yan sa tinatawag na Ponzi scheme. So, kasi mga ma'am sir, karamihan ng mga ganyan, yung mga platform na merong ganyan na design sa loob ng platform na paano ka kumita, hindi nagtatagal. Yung iba months lang, yung iba 1 year lang, no? Pinalagpas lang ng 1 year, ipinaabot lang ng 1 year, di ba? Katulad kay MetaMask, so pinalagpas lang ng 1 taon bago nagsipaglaho yung mga scammer na yon. So, ayan mga ma'am sir, bakit ko to na i-content? Dahil nga napansin ko na napakaraming naglalabasan ng AI at bot trading ngayon. So, ayan mga ma'am sir, ulitin ko lang para maging aware tayo or maiwasan natin yung mga ganyang platform. Unang-una is kailangan maging mapanuri tayo. Suriin natin ang mabuti.
no, yung platform na yan. Double check natin palagi yung legalities niyan. Yung license. Pangatlo, yun nga, yung mga nasa top management. For example, yung CEO. So, ayun, katulad nga ng sinabi ko kanina, no, double check ninyo yung mga tao sa likod ng platform na yan. Unang-una dyan yung CEO. I-search nyo kaya, i-research nyo kaagad sa Google. And number 4, kung involved dito yung tinatawag na Ponzi scheme. So, maging aware kayo dyan, mga ma'am sir. Isa yan sa basihan. No, isa yan sa basihan kasi karamihan na merong mga Ponzi scheme is hindi po nagtatagal. Ayan, at since na-try din kasi natin itong platform na to, and kung saan may mga platform akong nasubukan na meron akong nakitang mga red flags. But me, of course, I'm aware doon sa platform na yon, kaya naglagay lang ako ng pera on which is na kaya kong mawala anytime. Kasi alam ko na ang mga platform na to ay hindi magtatagal at anytime po pwedeng mawala. So, wag na maging greedy, maglagay lang kung ano yung kaya. And once na kumikita na, kunin na ang kita, no, para unti-unti mailabas na ang puhunan. And yan yung ginagawa ko ngayon. So, lesson learned na rin ako sa mga past na naging experience ko sa iba't ibang mga platforms na sobrang pinapatagal ko pa talaga bago kukunin ngayon pag may kita na. So, withdraw ko na kaagad kasi I know this kind of platform, yung mga platforms na to is walang kasiguraduhan kung hanggang kailan sila mag-i-exist. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo ang video na to, and if you think na nakatulong, please like and subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!